Klase ng isang babae na talagang kinahuhumalingan ng mga kalalakihan. Ngayon mga kamamay, sa videong ito, sasabihin ko sa inyo kung ano ba dapat na klase ng isang babae na dapat maging kayo upang talagang hanapin, mahalin, at talagang kahumalingan kayo ng isang lalaki. So baka po kasi nakakalimutan nyo na o baka hindi kayo orient o nai-remind kung ano ba talagang klase ng mga babae ang madalas na hinahanap ng isang lalaki. So mga kamamay, bago po natin to simulan, isa lang palagi ang hinihiling ko, wala naman po itong bayad. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at syempre, mag-comment ka lang dito kung may katanungan ka or something na may gusto kang idagdag sa ating video ito. Any violent reaction, tatanggapin ko po yan. Basta mag-comment lang po kayo, kahit nga magpa-shoutout kayo, next video, shoutout ko po kayo. Nagawa nyo na po yung mga bagay na yan. Maraming salamat at let's proceed to our topic today. So ano nga ba yung klase ng babae na talagang kinahuhumalingan ng isang lalaki? So number 1, yung babaeng may pangarap sa buhay. Yes mga kamamay, ito yung number 1 na hinahanap ng isang lalaki. Kailangan niya is yung babaeng mayroong pangarap sa buhay. Yung may pangarap na makaahon sa hirap, na may pangarap na malayo ang kanyang marating. Gusto ng mga kalalakihan yung ganon. Yung magkasama nilang pupuntahan, tutupadin yung mga pangarap na yon. Hindi yung klase ng mga babae na nakapangasawa lamang wala nang naging pangarap. Ang naging pangarap makapangasawa ng mas mayaman. Ayaw nila yung magsikap silang dalawa para maabot yung gusto nila sa buhay. Yung mga pangarap nila marating. Yung iba pangarap, kailan kaya ako makakapangasawa ng isang mayaman na matandang madaling mamatay. Yung mga ganun ng kanilang mga pangarap sa buhay, which is hindi po tama yon. Kailangan ang pangarap pinaghihirapan. Ang pangarap pinagtutulungan ninyong dalawa. Okay? Paano ko gugustuhin ng isang lalaki? Paano ka gugustuhin ng isang tao kung iba ang pangarap mo? Kung instant ang pangarap mo, yung madalian. Hindi ganun mga kamamay. Ang gusto ng mga kalalakihan is yung meron kang gustong puntahan marating sa buhay. Okay? So kapag may pangarap ka, nandoon yung sipag mo. Kasi pag may pangarap ka, nandoon yung eagerness na trabahuhin mo yung daan, na trabahuhin mo na makarating doon. Nandoon yung sipag, nandoon yung dedikasyon, nandoon yung pagsasakripisyo. Okay, bago mo maabot yung pangarap, yun ang gusto ng mga kalalakihan. Hindi gusto ng mga kalalakihan yung instant. Okay, yung mga illegal, ayaw namin yung ganun. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na humalingan ka ng mga kalalakihan, kailangan ipakita mo na may pangarap ka sa sarili mo, na may pangarap kang gustong marating at matupad. So number 2, yung babaeng hindi bungangera at chismosa. Mga kamamay, kung gusto ninyo na humalingan kayo ng mga kalalakihan, iwasan nyo na yung pagiging bungangera, yung pagiging marites, yung pagiging madaldal. Ewan ko ba sa mga babae na yan, bakit kailangan pa nila maging marites pag-usapan ng buhay ng iba? Ano bang mapapala nyo dyan? Okay, ano bang makukuha nyo dyan? Yayaman ba kayo dyan? Magkakapera ba kayo dyan? Di ba hindi naman? Bakit hindi na lang kayo mag-focus sa inyong sariling buhay? Kumayod kayo, magtrabaho kayo kaysa ubusin nyo yung oras ninyo sa pakikipagdaldalan, sa pakikipagchismisan. Mga girls, sinasabihan ko rin kayo, ayaw ng mga kalalakihan yung ganyan. Yung kung sino-sino pinag-uusapan ninyo, kung sino-sinong naririnig sa mga bibig ninyo, hindi na kayo nahiya. Kaya mga girls, huwag kayong maging chismosa at madaldal. Huwag kayong maging chismosa at matalak. Hindi yung pagkalabas mo ng bahay kung sino-sinong kapitbayang hinahanap at makikipagchismisan ka. Tapos magtataka ka kung bakit wala kang jowa. Bakit? Lagi mo pinag-usapan yung ibang tao at ayaw ng ibang mga lalaki yan. Tandaan nyo. Kaya ngayon pa lang, tigil-tigilan nyo na pagiging chismosa. Tigil-tigilan nyo na pagiging marites. Imbes, mag-focus kayo sa inyong sariling buhay. Okay? So next, yung babaeng tapat, totoo at higit sa lahat, mapagkakatiwalaan. Yan ang mga gustong katangian ng isang lalaki sa babae. Kailangan ikaw yung babaeng tapat. Kahit anong mangyari, kahit anong hirap ng buhay, ng sitwasyon, ikaw yung babaeng magsasabi sa kanya ng totoo. Hindi yung kailangan mo siyang pangitiin sa mga kasinungalingan mo. Kung alam mo na parang may problema na at magagalit siya, huwag mong isipin yon. Sabihin mo pa rin ang totoo.
Sapagkat mas gugustuhin ng isang lalaki ang marinig ang katotohanan kahit masakit kaysa sa kasinungalingan na matatamis. Tandaan niyo mga girls, mga lalaki kami. Ayaw namin nung kami ay niloloko. Ayaw namin nung kami ay pinaglilihiman. Kaya kung ano pa man ang mangyayari sa hinaharap, kung gusto mong gustuhin ka ng isang lalaki, piliin mong maging tapat at huwag maging sinungaling. Sapagkat diyan ka pagkakatiwalaan ng isang lalaki sa pagiging tapat mo. Okay? Kahit pa kumita ka ng 1,000,000 kung nagsisinungaling ka naman, wala yun para sa isang lalaki. Mas gugustuhin pa niya kumita ka ng 50 pesos sa maghapon basta tapat ka sa kanya. Tapat ka sa trabaho mo. Ganun yun mga kamamay. Maging tapat, totoo. Lagi maging totoo sa kung sino man at mapagkakatiwalaan. Kasi magkakasama yan eh. Pag hindi ka naging tapat, hindi ka pagkakatiwalaan. Pag hindi ka naging totoo, hindi ka rin pagkakatiwalaan. Kaya domino effect yan mga kamamay. Pag isa dyan, sinira mo. Yung pagiging tapat at totoo, hindi ka pagkakatiwalaan ng isang lalaki. Kaya piliin mo palagi na maging tapat, totoo, para pagkatiwalaan ka ng isang lalaki, para gustuhin ka ng isang lalaki. Okay? So next, yung babaeng may gininto ang puso at may kabutihang taglay. Yes, mga kamamay. Ito ay hindi rin mawawala sa talagang pinapangarap ng mga kalalakihan sa isang babae. Ang dami nga diyang magaganda eh. Sexy pa. Tatangkad pa pero basurang ugali. Ang dami nga diyang ang gaganda. Ganda ng ngipin, ganda ng mukha, puputi, sa sexy. Okay, ang yayaman, pero toxic ang ugali. Ganun pa man, kahit nasa iyo na lahat ng katangian, kung hindi ka naman mabuti at wala kang gininto ang puso, baliwala din eh. Kahit ako mga kamamay, nasubukan ko na yan. Ang dami kong nakita, ang dami kong nakilalang magagandang mga babae, pero mga basurang ugali. Hindi ganun kabuti ang puso. Alam na may humihingi, ayaw pang bigyan. Imbes, anong sasabihin? Magtrabaho kayo. Eh, okay sana eh. Kung bibigyan mo at sasabihin mong ganon, walang problema. Eh, kaso, pinagsabihan mo lang. Kita mo nang ang tanda na ng tao. Kailangan na niya ng suporta. Hindi mo pabigyan. Ultimo yung iba, magulang na nila eh, humihingi. Wala nang kakayanan magtrabaho. Hindi pa nila mabigyan. Bakit? Sino ba nagpalaki sa kanila? Sa inyo. Bakit ganyan kayo? Titigas ang puso ninyo. Okay sana eh, kung may kakayahang magtrabaho. Okay sana eh, kung merong posibilidad na magtrabaho pa, walang problema. Huwag mong bigyan, imbes sabihan mo. Pero kung yung mga walang kalaban-laban na, matatanda na, may edad na, pwede mo naman bigyan eh. Hindi mo naman ikakahirap yon. Kaya ikaw, kung ikaw ay merong ganito ang puso at mabuti ka, malamang sa malamang, maraming kalalakihan ang mahuhumaling at gugusto'y papangarapin ka. Alright? So next, yung babaeng magaan ang aura at madaling lapitan. Yan mga kamamay. Gusto rin namin mga kalalakihan tong ganito. Yung tipong parang ang gaan-gaan mo. Once na kahit malayo ka, kahit first time nating magkikita o magpapanagpo, isang tingin ko pa lang sa'yo, ang dali mong sakyan eh. Ang dali mong pakisamahan. Kasi parang ang gaan-gaan ng aura mo. Okay? May mga ganung babae at meron din namang mga babaeng kabaliktaran. Hindi mo pa nakakausap, pero parang ayaw mo na. Hindi mo pa nakakausap, pero parang ang bigat ng aura eh. Parang lagi ng galit, lagi ng sipasigaw, ang lakas ng boses. Okay? Walang kalalakihan ang pipiliin kausapin ka at lapitan kung ganun ka. Kung mabigat ang aura mo. Laging piliin mo laging ngumiti, tumawa, makatulong sa iba. Okay? Mas maraming mga kalalakihan ang mag-a-idolize, magkakakrush sa'yo, magkakagusto, humalingan ka kapag magaan ang aura mo, madali kang lapitan. Yung tipong masayahin ka na nga, pag nilapitan ka, approachable ka pa. Di ba? Ang sarap ng ganun. Madali lang, madaling kausap, madaling kapulong, ika nga. Meron dyan mga babae na okay, hihiling ka lang, ang baba na ng boses mo, hihiling ka lang. Pag sumagot, galit na galit eh. Ang taas ng boses eh. Sinong mga lalaki ang gugustuhin ka kapag kaganang ka? Kaya please mga kamamay, piliin palagi na nagkaroon ng magandang aura at approachable palagi sa bawat kakausap sa iyo, sa bawat hihingi ng pabor sa iyo. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamayan, mga bagay na kailangan mong taglayin, ugali na kailangan mong taglayin upang gustuhin ka ng isang lalaki o kahit ng mga kalalakihan pa. So, for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, sana kayo mag-atubili na pindutin yung subscribe button, wala namang bayad dyan, yung like button at syempre mag-comment din kayo dito. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.